walang problema ang mga Kristiyano pagdating sa pagsunod. Kapag sinabi nating sumusunod ka ba, lahat ng Kristiyano magsasabi, opo, sumusunod ako. So hindi ito question ng will you follow? Ang question dito is, how far will you go? Gaano kalalim yung diin ng iyong pagsunod sa Panginoon? Kasi lahat sumusunod, pero hanggang saan yung kaya mong sundin sa Panginoon? Bakit nangako ang Panginoon, Old Testament, New Testament, na merong pagpapalang kaakibat ang pagsunod natin? Ano ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Sino sa inyo gusto niyo yung last part ng verse? That you will eat good things of the land. Pero conditional yung blessing. Ang sabi, mangyayari lang that you will eat the good things of the land if you are obedient and willing. Hindi kasi lahat ng obedient willing. Amen? May mga kilala ho ba kayo sumusunod pero hindi willing? Sumusunod pero nagdadabog. Sumusunod pero nagpo-protest. Ang sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, if you are willing to follow God and obey His will, you will eat the good things of the land. Psalm 28 verse 1 and 2. Blessed are all who fear the Lord. Blessed are all who walk in obedience to Him. Bakit? Bakit sila pinagpala? Sapagkat lahat, you will eat the fruit of your labor. You will eat the fruit of God's blessing and prosperity will be yours. Hallelujah. Amen. Kayo lang yata yung pinag-preachan ko ng blessing, hindi masyadong natuwa. Okay, pero sabi ng Scripture, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, lahat ng may takot sa Kanya at lahat ng sumusunod sa Kanya, sabi ng Scripture, mararanasan mo ang bunga ng iyong pagod at yung blessing and prosperity mapapasayo. We have to remind ourselves, promotion comes from the Lord. Amen. Ang tunay na blessing, sabi nga ng Scripture, God will not add sorrow into it. Ang tunay na pagpapala, hindi ka papahirapan. So ibig sabihin, alam natin na ang katagumpayan ng pagpapala galing sa Panginoon. Ang good success, resulta ng ating pagsunod at relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Awit 75 verse 6 to 7, pupurgahin ko kayo ng Bible verse. Ano ang sabi ng Awit 75 verse 6 to 7? Dahil ang tagumpay ng tao'y hindi nagmumula kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Si Lord ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon, di ba? Ang mga nagmamataas. Kabisado nyo Bible nyo. At ang mga nagpapakababa ay itinataas. Sinong humuhusga? Ang ating Panginoon. Sino nagbibigay ng pagpapala? Ang ating Panginoon. Yun nga lang minsan, marami sa atin, minsan kasi ang blessing may side effect. Amnesia. Amen? Maraming kapag pinagpala na nagkaka-amnesia. Nung nagpe-pray ka pa lang, iyak ka ng iyak, pero nung nakuha na yung blessing, nakalimutan na yung nagpala. Amen. So paalala ito sa bawat isa sa atin. Paalala ng ating Panginoon na lahat ng katagumpayan, dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. You have to remind yourself, ang tunay, garantisadong pagpapala, yung pagpapalang makakapagpabago talaga ng ating buhay, ay galing sa ating Panginoon. Ibig sabihin, with that same line of logic, ang ibig sabihin lang nito, kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng supernatural promotion. Kung ako ay sumusuway, hindi ako pwedeng mag-expect ng blessing. Pwedeng dumating ang blessing because of grace, pero wag mo i-expect. Amen. Because sabi ng Scripture, siya ang umahatol. Napakaganda ng storya natin ngayon mga kapatid sa Luke chapter 5. You've heard me preach this many times. Pero sabi ng Scripture sa Luke chapter 5, si Jesus nagpunta sa Sea of Galilee para mag-preach ng Word of God. So Jesus was preaching, and sabi ng Scripture, the crowds are pressing in against Him, na nawawalan na ng pwesto ang ating Panginoon, kinakapos ng upuan. Wala ng pwesto ang ating Panginoong Jesus, nape-press siya papunta ng dagat. Kaya sabi na Scripture, may nakita siyang dalawang bakanting bangka na pag-aari, yung isa ni Simon Peter, at hiningi ng ating Panginoong Yesus, pwede ko bang gamitin yung bangka mo para maging stage? So ginamit ni Lord yung bangka ni Peter para maging stage, at doon tumayo ang ating Panginoon para mag-preach ng gospel. Pero pagkatapos mag-preach ng ating Panginoon ng gospel, sinabi niya kay Peter, Peter, bumalik kayo sa laot at manghuli kayo uli ng isda. At first, they were reluctant. Kasi nga alam nila, hindi sila naging successful sa panguhuli ng isda.
nung gabi na yon. Ano ang response nila sa verse 5? Ang sabi nila sa verse 5, Master, referring to Jesus, we worked hard all last night and we did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again, and this time, nung nilagay nila at sinunod nila ang ating Panginoon, their nets were so full of fish that they began to tear. Yung lambat nila sobrang daming isda, muntik nang mapunit. And a shout for help, verse 7, brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled. So nung napupuno na yung bangka nila, mapupunit na yung lambat nila, tinawag nila yung ibang partners nila, nagpadala ng reinforcement, pero muntik na ring lumubog yung reinforcement sa dami ng blessing. Alam niyo kung bakit? Pag nagpala ang Diyos, lalagyan mo susuko. Amen? Lalagyan mo susuko. Watch this. It was filled with fish and on the verge of sinking. Muntik na uling lumubog sa dami ng isda. Question. Amen? Alam natin that they tried to catch fish all night, but they caught absolutely nothing. It was very clear in the scripture. Pero sumunod pa rin si Peter, and because they have obeyed, nakahuli sila ng boat sinking loads of fishes. Sobrang daming isda, hindi kayang i-accommodate ng kanilang bangka. So ibig sabihin, nakaranas sila ng blessing nung sumunod sila. Pero gusto ko lang i-clarify, ang harvest wala sa dagat. Bakit ko nasabi yon? Galing na sila doon kagabi. So wala sa dagat ang harvest. Ang harvest nasa obedience nila. Komprende mga kapatid? Amen? So you have to understand, I'm trying to make a point here, na kapag sumunod ka, amen, may pagpapala. So nung sumunod sila sa Panginoon, nakahuli sila ng maraming isda. At hindi yun dahil sa dagat. Hindi yun dahil sa tubig. Hindi ka pinagpala dahil nasa Canada ka. Hindi ka pinagpala dahil nasa Amerika ka. Pinagpala ka kasi sumunod ka. So wala sa location ang blessing. Okay, naalala niyo si Naaman. Si Naaman, for example. Di ba? Isa siyang military leader. Ang problema, may leprosy, may ketong. To cut the long story short, humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. He felt disrespected kasi hindi siya hinarap ni Elisha. Pero to some degree, out of his desperation, wala siya nagawa kundi sundin ang instruction na lumubog siya sa Jordan River. Hindi sinabi sa kanya kung ilang beses, ang sabi lang, lumubog ka sa Jordan River. Which is back then, in ancient history, was considered to be one of the dirtiest bodies of water at that point. He might felt disrespected, pero ano ginawa niya? Lumubog siya. Nung unang lubog niya, hindi siya gumaling. Pinalubog siya uli, hindi pa rin siya gumaling. 6 na lubog, hindi pa rin siya gumaling. Posibleng naglalaro na sa isipan niya, this is stupid. I've been trying to do this. I've been trying to catch fish all night, but I caught absolutely nothing. Buti na lang hindi siya uminto. Nung pang-7 lubog niya, pag-ahon niya, yung balat niya naging kasing kinis ng balat ng sanggol. Nasa ng healing? Nasa tubig? Wala ang healing sa tubig. Kasi kung nasa tubig, unang lubog niya palang magaling na siya. Pero wala sa tubig ang healing. Ang healing nasa obedience niya. Amen? Ang blessing nasa obedience natin. Is that clear mga kapatid? So ibig sabihin, okay, I've established it already. The blessing is in our obedience. So when you obey, you should watch what God will do in your life. And through this text, ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon with regards to obedience? Now, we have 3 things that we can learn from it. Sa lahat ng note takers, masaya sila ngayon, may points ako. Okay? Point number 1. Ano ang tinuturo sa atin ng text na ito pagdating sa obedience? Number 1, itinuturo ng text sa atin that obedience is progressive. Everybody say progressive. Okay? Bakit ko nasabing progressive? Tingnan nyo. Ang sabi ng verse 11, so they pulled their boats up to the shore, they left everything and followed Jesus Christ. Kahanga-hanga ito. Madalas itong maging laman ng preaching. Dapat maging katulad kay ni Peter, na willing iwanan ng lahat para sumunod sa Panginoon. It sounds inspiring, pero ilagay mo ang sarili mo. Kaya mo ba? Parang hirap nun. Naiiwan mo ang lahat para sumunod sa ating Panginoon? Parang extreme na yung kanyang pagsunod sa Diyos. Pero alam nyo, yung pagsunod ni Peter, extreme, pero hindi nagsimula sa extreme. Let me prove that to you. Kasi pag sinabi natin tulad dito, balik mo nga yung verse 11 anak. Sabi, he left everything and followed Jesus. Usually, pag ini-interpret natin yan sa mga churches, si Peter, iniwan niya ang kanyang bangka. Iniwan niya ang business niya para sumunod kay Jesus. Kaya ikaw, iwanan mo ang ego mo.
Iwanan mo ang selfishness mo. Iwanan mo ang bitterness. Lord, yes, iiwanan ko na po. Pero siya, hindi lang ego iniwan niya. Yung mismong bangka, yung mismong negosyo, he walked away from the blessing. So that is extreme. Hindi yun basta-basta. Sana nagre-respond kayo, ano? Extreme eh. Di ba? Darating ba sa punto ng buhay mo na talagang willing mong iwanan ang iyong career para maglingkod sa Panginoon? Yeah. And patawarin niyo ako, pero karamihan, no, nang nagsasabing sumusunod sa Panginoon, willing ako iwanan ng lahat kasi wala namang future yung lahat na iniwan niya. Pero kung may magandang future at opportunity yung bagay na mahirap iwanan yun. Kung sumunod si Peter nung time na hindi siya nakahuli, mas madaling sumunod. Kasi alam niya si Jesus ang solusyon. Pero yung iwan mo yung business mo, habang ang taas ng sales mo, they caught a boat sinking loads of fishes, isn't it? Are you reminded by this? Ang dami nilang nahuli, pero hindi pa nila nabebenta yung hinuhuli nila. Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Yun yung extreme. Na even though meron kang future na malaking kita, iiwan mo yung kita mo para kay Jesus. Kasi para sa iyo, mas mahalaga si Jesus kaysa sa isda. So, sa atin, pagka sinasabing iwanan mo, parang metaphorical, iiwanan mo yung non-tangible things. Pero sa kanila, literal na iiwan nila yung kanilang negosyo. Literal na iiwan nila yung kanilang boats. Kaya mo bang iwanan ang karir mo? Kaya mo bang iwanan ang family members mo? Kaya mo bang iwanan ang business mo? Kaya mo bang iwanan ang pera mo? Naku, ang hirap nun eh. Tama? Pero para nagawa ni Peter yung extreme obedience, hindi to basta-basta, hindi to isang iglap. Naging progressive ang kanyang obedience. And I will prove that to you later on. I was watching a few days ago. I don't know kung paano ko napunta doon. Pero nanonood ako sa YouTube about kung paano bumagsak yung atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki noong World War II. Many of you are familiar with it. Ako din, familiar, pero hindi ko alam yung detail. Na-curious ako kasi ang title ng YouTube na video na yun is ipapakita yung timeline ng pagbagsak ng atomic bomb. Naging curious ako kasi sabi ko sa sarili ko, itong pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki has killed hundreds of thousands of people. Ano ang tumatakbo sa isip ng mga US military forces nung time na yon? Para mag-decision sila na ibagsak ang atomic bomb at alam nilang hundreds of thousands of civilian people will die. Ano yung nasa thought process nila? Kasi naniniwala ko, hindi basta-bastang nakapag-desisyon sila. Come on now. Hindi ko gina-justify ang kanilang ginawa. Hindi ko minamaliit ang nag-iepekto ng atomic bomb. Pero sinasabi ko lang, naniniwala ako, there is a series of thought process. In fact, yung documentary na yon, kasi I was asking myself the same question. Bakit nga ba hindi sa Tokyo binagsak, which is a capital city? Pero bakit sa Hiroshima and Nagasaki? What's the thought process behind it? Because napakahalaga na, everybody say thought process. Kasi yung thought process natin, mga kapatid, yan yung tumutulong sa atin para maintindihan natin kung bakit ginawa ng tao yung kanyang ginawa. Kasi minsan nakikita lang natin yung outcome ng kanyang aksyon, pero have we ever asked the question, paano siya napunta sa ganung desisyon? Nakita natin si Peter, iniwan niya yung iniwan niya yung nets. Pero paano siya napunta sa desisyon na yun? Kasi ako, ang kaya ko lang iwanan ngayon, yung galit. Ang kaya ko iwanan ngayon, hindi ko kayang iwanan pa yun. Pero ano yung nagtulak, ano yung thought process ni Peter para maging willing siya na iwanan yung lahat? Kasi marami sa atin, naaalala natin yung choice na ginawa natin, pero hindi na natin naaalala yung moment kung paano tayo nakapag-desisyon dun sa choice na yun. Ano ang tumatakbo sa isip mo nung time na may nag-evangelize sa'yo, tinanggap mo si Lord? Ano yung thought process? Hindi na natin madalas sa atin, hindi niyo ako nagigets ha? Okay, I will try. Sinabihan ka, uy, nagbago ka na. O kaya, sinabi mo sa iba, parang nagbago ka na. At madalas, kapag nagbago ka, marami sa atin, hindi rin natin alam kung kailan nag-start yung pagbabago. Hindi niyo ako maano, okay. Pumayat ka. Okay, yan, medyo changes yan eh. Pumayat ka. Okay, oo nga no, pumayat ako. Kailan ka nag-start? Oo nga no, kailan nga ba? Hindi mo na maalala yung moment na nagdesisyon ka, pero ang alam lang natin, yung series of decision making na ginawa mo nung time na yon, ang nagdala sa'yo to where you are today.
ikaw man ay gumanda ang buhay, pumangit ang buhay, at some point gusto mo agatin. Saan to nagsimula? At kung saan man to nagsimula, hindi mo to maalala kung kailan mo ginawa, paano mo ginawa, pero madalas naaalala natin na kaya tayo naging ganito ngayon, masama man o mabuti, ay dahil sa mga series of decision na ginawa natin noong mga unang panahon. At madalas, karamihan ng mga desisyon natin, meron niyang magulang ang tawag emosyon. Okay, yung decision may magulang yan, emosyon. Madalas kaya ka nakakapag-desisyon dahil sa emosyon na naramdaman mo. Okay, na-insulto ka, kaya magbabago na ako. Na-inspire ka, magbabago na ako. So, yung emosyon nagtulak sa iyo sa desisyon. Pero saan nanggaling yung emosyon? Sa isip. So, sa thought process. Comprende? Okay, thank you, Lord. So, from here to action. Amen. So, si Peter, paano siya nagtulak ng action? Ano yung progressive happening para masabi niya na, Lord, iiwan ko ang lahat para sumunod sa iyo? Kasi madaling gawin yung Bible study. Tignan mo si Peter, nung naranasan niya yung blessing, iniwan niya lahat para kay Jesus. Pero anong nagtulak sa kanya para gawin yon? Kasi madalas sa atin, hindi natin magawa yung malalaking pinapagawa ng Panginoon kasi na-overwhelm tayo sa tindi ng sacrifice na hindi natin nare-realize ang obedience progressive. Amen? Saan ba nagsimula yung iwan niya yung bangka? Di ba nagsimula yung pag-iwan ng bangka nung hiniram ng Diyos yung kanyang bangka? Di ba? So nung sinabi ng Lord Peram, sumunod siya, binigay niya. Ano ang sabi ng verse 3? Balikan natin yung verse 3. Ang sabi ng verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. It was not a suggestion, it is a command. Ang sabi ng Lord sa kanya, siyang may-ari, push it out into the water. So ang unang command, okay ng ating Panginoon kay Peter, itulak mo ng konti. Madali yun. Anong mas madaling sundin? Yung itulak yung bangka o iwanan yung bangka? Come on now. Ano po ang mas madaling sundin? Yung itulak ng konti yung bangka o iwanan ko na yung buong business ko? Itulak. Kaya minsan tayo hindi maiwan yung pinapaiwanan kasi yung simpleng tulak hindi magawa. Ang obedience, progressive siya. Hindi ka hihinga ng Diyos ng sobrang laking bagay na hindi niya napapatunayan yung obedience mo sa simula. So, kung hindi tayo marunong sumunod sa konti, mas lalong hindi tayo makakasunod sa malaki. Okay, na be real to you. Okay, pwede ba ako maging totoo sa inyo? Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, pag 1 million na yung sweldo ko, magbibigay na akong tithes. Narinig nyo na po ba yan? Amen? Pero kung hindi mo kayang mag-tithe sa 1,000, mas lalong hindi mo kaya yung 1 million. Kasi yung 1,000, 100 lang yon. Yung 1 million, 100,000 yon. Amen? So kailangan, para masabi natin we are really completely following Jesus, hindi ka naman hihingan agad ng Diyos na isang bagay na alam niyang will devastate you. Unti-unti kang tuturuan ng Panginoon because obedience is what? Progressive. So siguro sabi ni Peter, okay Lord, sige, gagamitin mo yung bangka ko. Okay lang, total, nag-aayos pa naman ako ng nets ko eh. Wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko to. So it was not really a hard decision, pero hindi porket maliit, incomplete. Okay? Kasi minsan nga, ang liit na nga, incomplete pa eh. So hindi siya partial obedience, ha? Hindi porket maliit ang pagsunod, kailangan partial. Hindi porket maliit ang pagsunod, hindi ibig sabihin halfway. Ang partial obedience, disobedience pa rin. Ang halfway obedience, disobedience pa rin. So nung sinabi ng Panginoon, actually sa NIV to, New King James Translation, ang sabi ng Panginoon doon, put it out a little. So yung obedience nagsimula sa maliit lang. Itulak mo lang ng konti. Pagkatapos nito, ano nangyari? Nag-preach si Jesus, di ba? Pagkatapos mag-preach ni Jesus, anong sabi ni Jesus kay Peter? Nakalimutan nyo na agad? Bumalik kayo sa pangingisda and launch out into the deep. So kung inuna ni Jesus yung utos, punta muna kayo sa malalim, mas mahirap sundin yun kaysa sa itulak mo ng konti yung bangka mo. But obedience is what? Progressive. Nagsimula sa itulak mo ng konti. Pagkatapos, pumunta ka dun sa laot, manghuli ka ng isda. Pagbalik nila, anong ginawa ni Peter? He left the net. Kaya niya natutunang iwanan yung bangka niya kasi kaya niyang sumunod sa little, kaya niyang sumunod sa launch out into the deep. Because obedience is what? Progressive. Amen. How many among you want your lives to be transformed? Gusto niyo mabago ang inyong buhay? Ako naniniwala,
munti ko ng pangalanan yung message na to na sandwich with two decisions. Because naniniwala ko ang tunay na transformation naka-sandwich sa dalawang desisyon. Okay? Can you go with me? Okay. Kung nasaan ka man ngayon, lahat yan bunga ng desisyon. Correct? Amen? Pero para mangyari yung transformation, merong isang event na nangyari sa buhay mo. Isang video na napanood mo. Bible verse na nabasa mo. Taong nakausap mo na nag-inspire sa'yo at na-realize mo, bakit nga ba ako nagsisettle dito? Correct? Pero kahit na-inspire ka, kung walang desisyon uli, hindi magbabago buhay mo. So, you are who you are today, magkakaroon lang ng transformation kung yung desisyon mong mali, napunta ka sa kung saan ka man naroon, nagkaroon ngayon ng event sa buhay mo, pangyayaring nakapagpa-realize sa iyo kung anong, masyado ba malalim yung tinuturo ko, or I'm trying, okay? So nag-decide ka, kaya naging ganyan ka ngayon. Posibleng napariwara ang buhay, pumangit ang buhay, namuhay sa kasalanan, hindi natin inuhusgahan kasi lahat ng tao may posibilidad magbago. Pero, umating ka ng church, narinig mo yung preaching, narinig mo yung kantang sukdulan ng biyaya ng Panginoon. Pero pag uwi mo, kung wala kang desisyon para i-apply lahat nung narinig mo at yung inspiration na nasa puso mo, you will never be transformed. Yung umatino ba kayo, desisyon yan. Okay? Yung nagbasa kayo ng Bible, desisyon yun. So may mga magagandang desisyon, may mga hindi magagandang desisyon. Nagdesisyon ka manalangin, nagdesisyon ka lumago, pero nagdesisyon ka ring ma-offend. Nagdesisyon ka ring magalit. Nagdesisyon ka na lumayo sa Diyos. Hindi si Lord ang lumayo. Ikaw ang nagdesisyon na lumayo sa Panginoon. Mahirap pakinggan pero yun ang totoo. Ang Diyos hindi lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Kanya. So ngayon, malayo ka sa Lord. Umating ka ngayon for the very first time in 7 years. Na-realize mong mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Oy, grabe Lord. Napakabuti mo, Pastor. Maraming salamat. Life-changing ang preaching. Pero magiging life-changing lang siya kapag nagdesisyon ka na sumunod sa Diyos. Amen? Comprende mga kapatid? It will only be transformational kapag na-correct yung behavior. Amen po ba mga kapatid? Kasi ako mismo, sinubukan kong takbuhan yung pagtawag ko. Hindi naman ako agad naging pastor eh. Kasi kung halimbawa, bagong-bago akong Kristiyano, sabi ng Lord, magpapastor ka. Parang, Lord, masyado malaki naman agad yung sacrifice. Di ba, nag-aaral pa lang ako, sige mag-aral ka, pero pag-graduate mo, akin ka. Parang hirap ka agad. Ang hirap agad, no? Pero alam mo, nagsimula sa desisyong mag-serve. Well, di ko alam na gagamitin ako ng Panginoon at i-give up ko ang karir ko para magtrabaho sa Kanya full-time. Never. Kasi kung sinabi na kagad ng Lord yun, nung una palang encounter namin sa Kanya, baka tinakasan ko siya. Kasi nung alam ko nga may pagtawag ako, tinakasan ko siya eh. 3 years kong tinakbuhan. 3 years namin ni Jenny tinakbuhan ang pagtawag namin para maging pastor. Pero we have to make a decision. If we want our lives to be transformed, we have to make a decision. Alam mo, bago ako naging youth pastor, 15 years old pala ako, alam ko magiging youth pastor na ako. Alam ko magpapastor ako. Sa parampalan ng pananamit ko, yung polo ko hanggang dito, sarado. Ako ang laging chisa sa mga drama. So at some point, may clue ako eh. Tinatawag ako ng Lord magpastor. Pero dahil ang tatay ko pastor, alam ko hirap ng pagiging pastor. 15 years old, kinonfirm ng Lord, magiging youth pastor ka, pero tinakbuhan ko. Pag tinatawag akong pastor, di ako maatin ng next youth service. Seriously. Because I cannot commit myself. Then all of a sudden, divine encounter came. Dati ang pangalan pa niyan, Encounter God Retreat. Divine encounter came. That moment, I still remember that. In fact, yung teacher nung divine encounter na meet ko, nung nagkaroon kami ng convention just a few weeks ago, and I told him the story. Alam niyo ba that I was trying to run away from the Lord for 3 years. And then I attended an event, Encounter God Retreat, and I encountered God that day. And God confirmed it. At sinabi ng Lord, wag ka nang tumakbo sa akin, hindi mo ako matatakbuhan. And immediately, I accepted the assignment. What am I saying, mga kapatid? Kahit na napakaganda ng event, tumulo ang uhog mo, nagbayad ka ng 300 para sa divine encounter, kung hindi magkakaroon ng decision afterwards, your life will never be transformed. Amen? So ano ang mga bagay na pinapagawa ng Lord sa'yo? Kasi posibleng ngayon, habang nakikinig ka, this is a moment of realization. O nga Lord, ba't ako nagsisettle for less?
Pero yung decision mo na yan, after the realization, ang mas mahalaga. After mong ma-realize kung anong mali, anong pagkukulang, anong dapat kong i-correct, yung decision mo pagkatapos na yun, ang hindi kalendaryo natin ang magbabago ng habits natin. Uy, January 1 na, magbabago na ako. Okay, New Year's resolution, hindi ka mababago ng January 1. Yung decision mo nung tumalong ka. Okay. Yung decision mo after ng Buena Noche, what you call that? No, yung January 1, Media Noche. Yung decision mo nung araw na yon, hindi yung pinangako mo ang makakapagpabago ng iyong buhay. Bakit? Ang obedience kay Lord is a learning process. Hindi tayo ipinanganak na automatic kagang may desire kang sumunod sa ating Panginoon. Pero, ang obedience mas dumadali kapag lagi mong ginagawa. Naging madali na kay Peter yung iwan ng kanyang bangka kasi yung dalawang naunang utos nagawa ni Peter. When I started na mag-volunteer 24 years ago, yung amount ng sacrifice na ginagawa namin ni Jenny ngayon, compare sa amount ng sacrifice na ginawa ko 24 years ago, napakalayo. Kasi noon, mag-commit ka lang 2 hours in 1 week, okay na. Kahit pa nga matulog ka during preaching, pwede. Kasi hindi naman ako kikidlatan ni Lord . Pagka natulog ako habang nagpipreach yung pastor, kasi kung gano'n, ang daming kidlat ngayon. Hindi naman gagawin ni Lord yun. Pero, hindi ko inakala na darating yung araw na sa series of obedience mo for 14 years, tatawagin ka ng Lord para maging pastor. And 10 years later, more than 10 years later, here I am today. Here we are today. Amen? The amount of sacrifice na binibigay namin sa church na ito ngayon, ang layo, sobra. Hindi ito hiningi ng Lord sa akin nung unang araw. Pero dahil nakita ng Lord yung faithfulness mo to obey, little by little, moment by moment, step by step. Kaya nga ang growth track natin progressive. Tingnan mo ang Discover at Jumpstart series, mag-i-start yan next month, September, first week. 45 minutes to 1 hour lang yan. Ang iksi lang, ay kaya ko to. Kasi kung papa-enrollin ka agad kita sa School of Workers Module 2 na 2 oras, baka hindi ko kaya yan. Pero kaya natin dinesign ng Discover series na 1 hour kasi alam ko na hindi lahat ng tao kaya kagad ibigay yung maraming parte ng kanyang buhay. So yung Discover series natin, 45 to 60 minutes. Jumpstart series, 60 minutes, sometimes 1.5 hour. So napansin mo yung second stage, mas matagal. School of Workers Module 1, 2 hours. School of Workers Module 2, medyo mas matagal ng konti. School of Workers Module 3, pahirap ng pahirap, patagal ng patagal. Divine Encounter, 2 days. Di ba? Pero mahirap ibigay sa Panginoon yung 3 months mo every week, 3 oras every week, kung hindi mo kayang ibigay yung 60-minute every week ng 4 na Sunday lang. Obedience is progressive. Amen? Huwag kayong mabigla kagad, pastor, di ko kaya, hindi naman ako tinawag maging pastor. No, I'm not asking you to take the leap. I'm just asking you to take the next step. Obedience is progressive. Number 2, obedience, ano matututunan natin na tinuturo ng text na ito sa atin? Obedience, number 1, progressive. Number 2, obedience is immediate. Amen? Immediate. Verse 11, as soon as they landed, sa ibang translation, immediately, they left everything and followed Jesus Christ. Ang delayed obedience, disobedience. Ang tunay na pagsunod, immediately. Hindi sinabi ni Peter, pwede bang umuwi ako, mag-e-empake lang ako ng gamit? No. Kasi alam niya na kahit may damit ako, kung wala ako dun sa source ng damit, hindi ko masusustain ang aking buhay. Alam kong mawawalan ako ng sales ngayon, pero hanggat nasa akin, yung Diyos na kayang mag-provide ng miracle, hanggat katabi ko ang miracle worker, I can do it. And the same thing to disciples. Remember Matthew. Si Matthew, nung tinawag si Matthew, tignan niyo to nung tinawag si Matthew ng ating Panginoon, nasa opisina si Matthew. Tignan niyo to. Ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 9. As Jesus went on from there, by the way, galing siya sa isang matinding miracle, and when Jesus went on from there, he saw a man named Matthew, watch this, sitting at tax collector's booth. In case you don't know, si Matthew ay tax collector. At kung ikaw ay tax collector na nasa tax collector booth ka, ibig sabihin, nasa office ka.
So, nung dinaanan ni Jesus si Matthew na nasa office, ang sabi ni Lord, follow me. Hindi sinabi ni Matthew na, tapusin ko lang po yung shift ko. Sinabihan po ako ng boss, mag-OT ako ngayon. Hindi. Ang sabi ng scripture, Matthew got up and follow him. Tumayo siya. Hindi ko sinasabi, okay, listen. I'm not saying na bukas, bigla nyo iwanan ang inyong trabaho. Because God commanded me today to leave everything behind. Amen? Hindi ko sinasabi yon. Pero tingnan nyo to. Para sa atin, pag sinabi mong got up and follow him, how do we usually interpret that? Katulad ni Matthew, you should get up. Respond to the call. Tinatawag ka ng Panginoon, mag-respond ka. You start a new life. You change the way you think. Lahat yun. Hindi physical, pero siya. Literal. Brad, nakaupo. Literal. Boss, I resign, I quit, Pam. I follow Jesus. Amen? This is a literal obedience, yo. So hindi ito katulad natin, respond to the Lord, na pwede mong gawin ng Wednesday. Na pwede mong gawin next Sunday. Mag-join ka ng link-up group next month. Mag-join ka ng growth track next year. As sabi ng scripture, obedience ni Matthew is immediately, he literally left his job. Sa mata ng tao, napakabilis naman. Napaka-impulsive naman. Wala ka bang plan B para sumunod? Kaya ako nasasabi yan kasi ako ganun eh. Kaya tumakbo ko ng 3 years, trinay ko mag-ipon ng 3 years. Nagkaroon ako ng plan B for 3 years. Kasi takot ako na mangyari sa akin ang nangyari sa mga magulang ko. Pero alam mo, nagawa ko nga, nakapag-ipon niya ako, pero nung naging pastor ako, pinag-give up naman lahat ni Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon kapag sumunod ka, yung faith mo wala sa ipon mo, yung faith mo wala sa security mo, ang faith mo nasa Diyos. Amen? And that is immediate. It is quick. It is impulsive. Pwede sinasabi ng mga ka-office mate niya, Math, you are impulsive. Wala ka mang backup plan. Sino ba yung sinusundan mong Jesus? Oo, sinabi niyang Messiah siya, pero wala pa yung napatunayan. It sounds stupid, it sounds illogical. Pero pero mangyayari lang ang obedience na immediate kapag na-realize mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. That's why our perspective of who God is ay merong malaking contribution sa ating obedience. Hindi ka susunod hanggat hindi mo na-realize na ang Diyos magpo-provide. Hindi ka makakasunod hanggat hindi mo na-realize that yes, my company can give me salary, but only God can sustain me. Even in an economic crisis. Obedience is what? Immediate. Ang pananaw natin makakaapekto sa galaw natin. Tama? So yung perspective mo ang makakaapekto sa yung response. Hindi ka makaka-respond kapag hindi mo nakikita, hindi ka nagkakaroon ng view of God who will sustain you. But the moment you realize that God will never leave you, immediately, can you follow? Kaya hirap tayo minsan sumunod, kaya dinidelay natin minsan ng obedience kasi alam natin na yung ine-enjoy natin ngayon, maaaring hindi mo na magawa pagka sumunod ka kay Lord. Kaya sasabihin mo, enjoy ko lang muna. Wala pa naman eh. Hindi pa naman bumabalik si Lord. And what you're doing is not obedience. That's delayed obedience, which is actually what? Disobedience. Pastor, pag iniwanan ko tong mga to, kapag iniwanan ko yung bisyo ko, baka isipin ng mga tao, strange ako, isipin ng mga tao, weird ako. Hindi ka weird, nagmamature ka. Magkaiba yun. Ang tingin nila sa'yo, weird ka, ang tingin nila sa'yo, KJ ka, ang tingin nila sa'yo, yumabang ka, pero ang totoo, nagmature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo, you cannot stay there. If you want to receive all the blessings that God has for you, hindi pwedeng yung mata mo na sa Kanaan, yung mata mo na sa Promised Land, pero yung puso mo na sa Egypt. You have to make a decision right now. Immediately, i-follow Jesus. In fact, obedience is easiest when it is immediate. Na minsan nakukonsume yung oras natin ng paano ko ba figure out ang kalooban ng Lord? Paano ko ba maiintindihan ang kalooban ng Lord? Instead na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And I'm not saying that kasi hypocrite ako, self-righteous ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years din akong tumakbo. Na ngayon pinagsisisihan ko, what could have happened
Kung nung umpisa pa lang, sinunod ko ng Panginoon. I just wasted 3 years. Dito rin naman pala ako babagsak. Tinakbuhan ko ang Panginoon, hindi ko pala matatakbuhan. You can run away from God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Hahabulin ka ng pagtawag mo. Whew. Pastor, nag-aantay lang ako ng tamang panahon. Nag-aantay lang ako kung anong ministry. I'm just waiting for, ito gusto ko tayo, I'm waiting for the move of God. Wow. Question, are you really waiting? Or you are just hiding? Magkaiba yung waiting sa hiding. Pinagtatakpan natin yung pagtatago natin at sinasabi natin nag-aantay lang tayo. Hindi ka nag-aantay, nagtatago ka. Do not say no when God told you to go. Obedience is immediate. Dami na papailing, tinatawag magpastor. Last point and I will close. Obedience is progressive. Obedience number 2, immediate. Number 3, obedience is a choice. Obedience is a choice. Everybody say choice. So ito na. Sabi ng Lord, leave everything behind and follow me. So Peter is in a dilemma of a life-altering decision. At yung kanyang magiging decision ngayong pagpili ay makaka-apekto at magdedetermine ng kanyang future. Now, ibang-iba to sa atin. Kasi tayo usually, ang obedience natin is usually, hindi ko sinasabi lagi, usually ang obedience natin is based on what we feel. Correct? Mababa interest rate, bilhin na natin yan. 0% interest. I-credit card na natin yan. Luma na yung kotse, palitan na natin. 10 taon na sa kumpanya, lumipat na ng kumpanya. Mababa sweldo sa Pilipinas, mag-abroad na tayo. Reasonable. Pero usually driven and initiated by feelings. You have to understand, obedience to God is a choice. Because it's a choice na ipagpalit ang mataas na sales ng fish. Yung magandang breakthrough na kanilang inaantay. I could imagine na never pa nangyari kay Peter na nakahuli siya ng halos lumubog yung bangka niya sa sobrang dami. Kasi kung nakahuli na siya ng ganun at nagtawag pa siya ng backup, malamang ang gamit niyang bangka mas malaki. There is a strong possibility that he never experienced such harvest ever in his life. Amen? Nung bumalik siya dun sa laot, hindi dahil wala siyang choice. Pinili niyang sundin ang Panginoon kahit illogical. Mainit na, Lord. Ang mga isda, nasa ilalim na, hindi abot ng lambat yan kasi umaga na. Kung manguhuli tayo, dapat gabi kasi yung mga isda medyo mababaw, kayang-kaya ng lambat. In a logical sense, si Peter being an expert in fishing business, pwede niyang idahilan sa Panginoon, Lord, kaya yan, pero mamayang gabi, pwede ba magpahinga muna kami? After all, he had a difficult decision to make. Mahirap ba magdesisyon na iwanan yung isdang maraming huli at sumunod kay Jesus? Yes. Pero mahirap ding sumunod kung galing ka sa frustration na hindi ka nakahuli nung gabi na yon. Tapos papabalikin ka ng Panginoon para manghuli uli. So he had a difficult choice. Agree ako sa pareho. Mahirap sumunod kapag ka nasa momentum ka at nasa peak ka ng karir mo. Yan ang lagi sinasabi sa akin noon eh. Ba't ka ngayon ka magpo-full time, nasa peak ka ng karir? Mahirap yon. Pero kung sinabi ng Diyos, gawin mo. Pero mahirap ding sumunod sa Panginoon kung sunod-sunod ang frustration mo, galing ka sa isang gabi na sinikap mo lahat pero wala ka nahuli, tapos sasabihin ng Lord, bumalik ka at manghuli ka uli. Ano ang sabi ni Peter? Luke 5:5 again. Master, we have worked hard all night and we haven't caught anything. But because you said so, I will let down my nets. It was a failed night. It was a fruitless night. Si Peter, si James, and si John are still recovering from a long, frustrated night. Buong gabi silang nanghuli, wala silang nahuli. It's a rough night. Fruitless labor. But they obeyed anyway. Sumunod pa rin sila kahit frustrating. Kahit na logically, naiintindihan ni Peter kung kailan dapat manghuli para maging productive ang panghuhuli. Na kung titignan mo, balik mo ulit yung verse 5, anak.
Yung sinabi ni Peter, na, Jesus, we have tried to catch fish all night but we caught nothing. But because you said so. But because you said so. Parang duda pa si Peter eh. Parang parang hindi nga siya full of faith eh. Tama ba mga kapatid? Kasi mahirap talaga sumunod pag yung hinihingi sa'yo, alam mo, hindi mo afford eh. Pero sabi niya, pero sige Lord, but because you said so. Even though galing lang ako sa frustration, galing lang ako sa iyak, galing lang ako sa pagbagsak, galing lang ako sa failure, but because you said so, gagawin ko. Kaya mo ba sumunod sa Panginoon kahit galing ka sa pagbagsak? Kaya mo bang sumunod uli sa Panginoon kahit galing ka sa pagkalugi? Kaya mo bang magtiwala uli sa Panginoon kapag galing ka lang sa breakup, galing ka sa failure, galing ka sa mess up, na masasabi mong nasasaktan ako but I will obey anyway. Naku-confuse ako but I will obey anyway. Pagod ako, sabi ni Peter, but I will obey anyway. And when they obeyed, let me tell you this, nung sumunod sila kahit frustrated sila, they saw something that they've never seen before. And let me close with this. Sabi ng verse 6, when they had done so, nung sumunod sila, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner, pati mga kaibigan niya, business partner niya, sumunod na rin. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. And verse 11, so they pulled their boats up in a shore, left everything. Left everything. Iniwan niya ang lahat. Listen, yung maraming huli, may promise ng yaman. May promise ng benta. May pangako, yung huli niya na yun, hindi na kami magugutom for another month or so. Pero iniwan ni Peter yung pangako ng yaman sa pangako ni Lord ng security. That's why it's called faith. Hindi logical na sabihin, ba't mo iiwan yung trabaho mo? Laki ng sweldo mo. Ba't kailangan mong gawin yan? Bakit kailangan mo magdesisyon ng ganito? It's not logical for you to leave the promise of wealth and abundance and follow Jesus because He has a promise of security. Ang sinunod ni Peter, hindi yung karamihan hindi niya sinunod yung dami ng isda. Ang sinunod niya yung security na meron siya kapag kasama niya ang Panginoon. Anyo kung bakit minsan hirap tayong sumunod sa Panginoon at parang hirap tayong piliin ang Diyos kesa sa isda? Kasi ang hanap natin, security. 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 Yung secure ako sa future ko, the moment na nakikita ko yung bank account ko, laging 6 digit, at as long as 6 digit siya, secure ako. And you don't realize that security can be an idol. It can be an idol. Your security must be found in Jesus and Jesus alone. Ang security natin wala sa resource, ang security natin nasa source. And Jesus is the source of everything. Have you forgotten yung sinabi niya that Jesus, our God, has given you the ability to acquire wealth? Why would you settle for wealth? Kapalit ng ability to acquire wealth. Come on now. That's a difficult choice to make. That's why obedience is a choice. Choice of what? Choice to trust the Lord. Not my fish, not my bank account, not my education, not my experience, not my connection. Obedience is trusting the Lord that whatever He has for me, maaaring hindi kayang pantayan ako personally, maaaring hindi kayang pantayan ng allowance na binibigay sa akin ng church yung dating sinusweldo ko nung nagtatrabaho pa ako. But I'm more secure today than what I felt before. Because before, contractual ang trabaho ko. Yung kay Jesus, covenant. And as long as I have a covenant with God, as long as I lean on and I hold on to the security that God has for me, kahit na ang laki ng puhunan, ang laki ng sakripisyo, talagang malaki ang puhunan ng pagsunod. Kahit malaki ang puhunan, willing mong iwanan. Willing mo sabihin, yes Lord, susunod na po ako. Hindi yung susunod ka pero maglalabas ka ng calculator, kukompute mo muna kung ano yung mawawala sa iyo. Hindi ganun ang obedience. Ang obedience by faith, binibitawan mo yung calculator mo, sinasabi ko, alam kong lugi ako sa ngayon. Pero alam ko, nag-i-invest ako sa eternity ko, ng pamilya ko, ng lahat ng mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ko.
Hindi madali. And life is not supposed to be easy. But when you hold on to that principle, God will open more doors. And this is a true story. Isa sa mga member natin sa church, influential, inoferan siya, dahil influencer din, artista, influencer, inoferan siya, kinukwento niya sa akin to, inoferan siya na mag-promote ng sugal sa kanyang social media platform. Alam niyo ang pangako, kapag i-promote mo lang, i-post mo lang once a week, bibigyan ka namin ng 2 million. Pag walang-wala ka, yung 2 million, ang laki nun eh. Para kayo kasi, hindi kayo affected kasi million-million ng pera nyo. No? Sana all. Pero siya, 2 million, nakakasilaw. Pero alam mo, sabi niya sa akin, kung hindi ko pakilala si Lord Pastor katulad noon, ang dali kong sabihin yun. Okay? Pero hindi ko rin alam kung ano nagbago sa akin, Pastor. Na nung time na yun ang in-offer sa akin, may uneasiness sa puso ko. Na alam kong pwede kong kumita, pero mas pinili ko na maging mabuting example sa lahat ng mga taong sumusunod sa platform ko. So, dinicline ko. Pikit mata, Pastor, dinicline ko. Ang hirap ng choice na yon. Kapag may pangakong 2 million, kasi pag walang security, mas madaling bitawan. Okay. Itataguyod kita. Wala kang trabaho eh. Mahirap yun eh. Pero yung itataguyod kita pero may milyon na kagad sa bank account, dito tayo, Brad, sure na to eh. Correct? So sabihin niya 2 million, sure na to eh. Bakit ko iiwan tong sure dito sa integrity kay Lord na wala namang assurance? Pero alam mo, there's something in Him. That's why I'm proud of this guy kasi talagang nag-mature siya eh. Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Kasi for sure, many of us might fail in that sense. 2 million yan eh. Pero alam niyo, dinicline niya. 1 week later, somebody offered him again, another company, worth 10 million pesos. 10 million endorsement na hindi pa kasing hirap, hindi kasing dalas nung gagawin niya. Kung ginawa niya, tinanggap niya yung sa sugal, maaaring kumita siya pero uneasy, hindi niya naparangalan ng Panginoon. Pero nung pinili niyang iwanan yung pangako ng 2 million, binigay ng Lord yung mas malaking pangako. Hindi ko sinasabi magkaka 10 million ka. Pero ang sinasabi ko lang, you will never go wrong. Hindi ka magkakamali kapag Diyos ang pinilit mo. Ang pinili mo rather. Ang sabi nga ng Matthew 16:26, what do you benefit if you gain the whole world but you lose your own soul? Is anything worth more than your soul? I want to encourage you today. Alam ko mahirap. Alam kong pakiramdam mo mawawalan ka. Trust me when I say this. Basta sure kang si Lord ang nagsasabi at nagpapagawa. Kahit nasasaktan ka, obey anyway. Kahit mahirap, obey anyway. Mahirap tumayo dito every Sunday, but I will obey anyway. Mahirap tayuan ang pagtawag, but I will obey anyway. Alam kong hindi mapapantayan ang kahit anong bagay, but I will obey anyway. I want to encourage you today to obey God anyway. Obey God anyway. Kahit na mahirap, anumang excuses, anumang sacrifices, do it for God and He will, hindi papayag ang Diyos na ma-outgive mo siya. Just obey. Alam ko marami dito sa ating church ang tinatawag ng Lord na i-level up niyo ang pananampalataya niyo. Marami sa inyo tinatawag na magpastor, magtayo ng simbahan, magtayo ng watch party, mag-lead ng link up group, magturo sa growth track, magturo sa iba't ibang capability that you have. Pero natatakot ka kasi alam mo yung presyong babayaran mo. Pero ang alam ko lang, kapag pinili mo ang ating Panginoon, maaaring wala kang milyon-milyon sa bangko. Kasi wala akong milyon-milyon sa bangko. Pero ang meron ako security na laging may papasok dun sa bangko na yun kasi alam ko kasama ko ang Panginoon. Amen? Hindi ako wala ako ngayong, what they call this, black credit card. Platinum. Black card. But as long as I have Jesus, I know that all my needs will be met according to His riches and in glory. I believe nangusap ang Panginoon sa iyo. Alam ko nangusap ang Panginoon sa iyo and I want to challenge you. This is a call to action right now. Hindi lang ngayon, as I've said, this is an event that made you realize that you've been trying na takasan ng Panginoon. But this is that moment that I've been trying to say.
Transformation is sandwiched by two decisions. Hirap na hirap ka ngayon, you're struggling, and now you realize, may plano ang Panginoon, may pagtawag ang Panginoon, but again, the transformation will happen with the next decision that you will make. Will you continue to press on with your same routine? Or would you step up right now and say, Lord, whatever it takes, whatever it costs, I will follow you. I will follow you.